Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan, hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid ay kalugod-lugod, ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan, ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang mandilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aklat ng kawikaan ay koleksyon ng mga sayings, mga maiksing kasabihan o kawikaan. Maganda ang mga ito at totoo kasi bunga sila ng karanasan. Pero walang paksang sinusunod ang koleksyon na ito. Dahil dito, medyo mahirap basahin kasi halos independent ang bawat saying sa isa't isa. Kaya dapat basahin ang isang kasabihan or saying, tumigil at pagnilayan ito. Mahirap itong basahin ang tuluyan. Ang bawat kawikaan ay dapat pagnilayan. Sa pagbasa natin ngayong araw, kukuha lang tayo ng 4 na kasabihan na ating pagninilayan. Ang kasabihan, akala ng tao lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit ang Diyos lang ang nakakasaliksik ng puso. Sa ating Christian spirituality, tayo inihikayat na magkaroon ng madalas na examination of consciousness or examination of conscience. Suriin natin ng madalas hindi lang ang ating ginagawa, kundi pati na rin ang ating mga motibo. Madali natin malinlang ang ating sarili. Kaya madalas dapat nating suriin ang ating sarili sa harap ng Diyos. At humingilin din tayo sa Diyos ng kababaang loob at karunungan na makilala ang ating sarili. Makakatulong ang pagsusuri ng budhi araw-araw bago matulog. Isa pang kawikaan, ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Akala ng maraming tao na masasaya ng Diyos sa kanila kasi gumagawa sila ng panrelihiyosong gawain tulad ng pag-aalay ng handog na susunugin sa lumang tipan noong panahon o kaya sa panahon natin sila ay nagsisimba o nagdarasal ng rosaryo.
Ang mga dasal natin at mga handog sa Diyos at sa simbahan ay naging kalugod-lugod sa Diyos kung ito ay nagbubunga ng magagandang gawa. Ang katarungan at kawang gawa ang kinalulugdan ng Diyos, hindi ang mga gawaing pansimbahan lang. At ang paggawa ng matuwid ay nagagawa natin kahit saan at sa lahat ng pagkakataon. Nagagawa ito sa bahay, sa palengke, sa opisina, sa ating simbahan, sa ating kapwa, sa ating paglalaro, sa eskwelahan. Dito nakikita ang tunay na pagkatao natin, kung tayo ba ay talagang makadiyos o hindi. Isa pang kawikaan, ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang padalos-dalos na pag-away walang kahinanatnan. Ito ay talagang karanasan ng marami. Magkakaroon ng magandang resulta kung isang bagay o isang activity ay pinagplaplanuhan, pinag-uusapan. Pero ang pabigla-bigla lang ginagawa ay walang mapupuntahan. Kaya kailangan ng maayos na planning sa ating mga gawain, sa opisina man kaya, o sa organisasyon, o sa simbahan. Gayon din sa pamahalaan. Kaya may mga meeting, may mga planning sessions, may mga evaluations. Ganon din sana sa ating buhay. May mabuting hangarin din tayo. May plano din tayo sa buhay. Pero kung basta-basta na lang natin ginagawa ang naisipan natin, mamumulat na lang tayo isang araw at tatanungin natin ang ating sarili, ano nga ba ang nagawa ko sa aking buhay? Napakaraming ginawa pero walang naabot kasi wala namang plano. Isa pang kasabihan, ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang sukatan na ginagamit natin sa iba ay siya ring sukatan na isusukat sa atin. Ang ginagawa natin sa iba ay iyan din ang gagawin sa atin. Kaya kung hinihingi ng nangangailangan ay hindi natin napapansin, darating din ang araw ng ating hinihingi ay hindi rin ibibigay, hindi rin papansinin. Salamat o Diyos sa mga aral na iyong ibinibigay sa amin sa banal na kasulatan. Talagang ang karunungang na ibabahagi sa amin ay katas ng karanasan ng mga tao na naging salita mo. Tulungan mo akong isabuhay ang mga aral na ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.